po si Maylene Nepomuceno. Tiga dito po ako sa Bukandala, Regata West Subdivision. Katabi lang po nitong Mary Creek. Nag-umpisa ako nito, nagkasakit lang yung anak ko. Nag-start lang to nung nilagnat nga yung anak ko. So before, ako kasi yung tao na bago ko i-try ang isang product, syempre may prayer yan eh. Kahit anong product. So nung pinatake ko yun sa anak ko, nag-pray ako na, Lord, salamat po, pagagalingin niyo po ang anak ko. So after 3 days, siya ang nag-testimony, Mom, I feel better now. Sabi niya ganon. So ako, parang nainganyo ako na, oh, maganda pala yung product na yun. So ako na mismo, nag-market ako. So nagtitake ako nito, 6 capsules a day. 2 capsules in the morning, 2 as a lunch, tsaka 2 capsules sa gabi. Maganda siya kasi dati meron akong insomnia. Mababaw yung tulog ko eh. Ako yung tao na konting katok mo lang dyan, konting kaluskus lang nagigising ako. Pero right after na nag-take ako ng Episinta, ang sarap ng tulog ko talaga. Tapos nag-try din ako nitong coffee. Itong coffee na to. Maganda siya kasi 9 years old pa lang may salamin na ako. Pero nung nag-take din ako ng coffee ng ibang networking company. Pero sa akin, base sa experience ko, parang it doesn't work. It didn't work talaga. Pero dito sa Ricolife, yung coffee, it really works kasi naramdaman ko na nung nagtitik ako ng coffee, dati, dry eyes ako eh. Laging tuyo yung mata ko. Tsaka hindi ako pwedeng magsalamin sa isang araw, kailangan nakasalamin talaga ako. Pero nung nag-take na ako niyan, magsasalamin lang ako pag magbabasa ako. Meron tayong kasabihan na prevention is better than cure. So bakit kailangan pa nating mag-antay na maramdaman natin sa katawan natin na may nararamdaman tayong sakit? Kahit wala tayong nararamdaman, itry natin yung product. Very, very effective talaga. Kahit wala kayong naramdaman, lalo kayong sisigla, lalo kayong magiging energetic. So, ang nangyari po, lumubo nga po yung tiyan niya, hindi po kaagad siya na-opera. Tapos dumating po yung time na wala na pong makuhang ugat ang anak ko. Ang ginawa po nila, pati po rito, kinat down, dito kinat down, pati liig po kinat down. Dahil nga po sa sobrang kapayatan niya. Tapos ang nangyari nga po, nung mga, siguro po mga 1 week na kami, doon pa lang po lumabas yung result na sepsis nga po yung sakit ng anak ko. Ibig pala sabihin daw, talagang, kumbaga, bibihira po yung nakakalusot daw noon. Kasi po yung nag-aalaga po sa akin noon, punta na nasa labas po eh. Tapos ako po nagtimpla sa sarili ko ng gatas. Hindi ko po alam na mayroon palang yung kapiraso na pakpak ng ibis po. Tinawagan po ako ni Father, sabi niya, oh, ano na nangyari? Sabi ko, eto, andito kami sa ICU, nagkomatos po siya ng 3 days. Ang isip ko noon, patay na. Kasi sabi ko, Father, bakit ganun? Lubog na yung mata niya, nakapikit na yung isa. Yung isa kako, nakabukas, pero panay ang ng mga doktor, wala na pong sign na buhay siya. Pero sabi ni Father, hindi patay ang anak mo, buhay yan. Sabi niya ganun. Sabi ko, Father, wala na nga eh. Sabi ng mga doktor, wala na daw yun. Hindi, wag makulit. Sabi niya ganun. Sampalatayanan mo ang Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa atin, sabi niya. So, ang ginawa ko po, nagdasal po ulit ako. Nagdasal po ako na sabi po ni Father, kung ano yung hindi mo nagagawa ngayon, gawin mo na ngayon, sabi niya. Kumbaga, kung halimbawa, 2 times ako nagdadasal a day, gawin ko pa daw na 4 times, 5 times, sabi niya gano'n. So, ang nangyari po, yung turo po ni Father, lahat sinunod ko. Pagkagaling ko po ng chapel, tumatakbo po ako papuntang ICU. Palihim po akong naglilihans doon kasi lagi pong may bantay. At one time po, sabi ko po sa sarili ko, subukan ko nga. Sabi ko sa anak ko, anak, kung talagang naririnig mo ako, idampi mo yung daliri mo sa palad ko at maniniwala akong naririnig mo ako. Pero hindi po siya gumagalaw noon. Pero alam niyo po, sir, ang nangyari, dinampi po niya yung daliri niya sa palad ko. Muntik na nga po akong kunin ng kapatid ko nun eh. Nung nanaginip po ako ng
sa ospital, muntikan na nga po akong kunin nun, pero hindi po ako pumayag nun. Sabi ko po, sama po ako sa magulang ko. Tapos bumalik po yung mga doktor, sabi pong ganon, "Oh, si Ebit, nakaligtas?" Sabi niya, "Sinerte ka lang eh." Sabi pong ganon. Sabi ko, "Hindi sir," sabi ko, "hindi po dok," sabi ko, "buhay ang Diyos," sabi pong ganon. Siya po yung totoong nagpapagaling. Tapos tumawa po yung doktor. Sa ngayon po, nagkaroon po siya ng side effect doon sa pagkakagaling niya. Dahil nga po sa maraming gamot, marami pong dugo na isinalin sa kanya, nagkaroon po siya ng epileptic. Sa awa ng Diyos, sa tulong ng dakilang Diyos, at sa mga herbal na rin po na itinuturo ni Father, napakalaking tulong po sa anak ko. Naging maayos na po yung kalusugan niya, masigla na siya, kahit papano nakakagawa na siya ng hindi niya nagagawa dati. At higit po sa lahat, nagpapatutuo po siya sa mga kasamahan niya sa eskwelahan. Nag-endorse na po siya. Nagbebenta po siya ng mga coffee, pati na rin po yung mga ibang product ng Rico Life. Kaya kayo mga kapatid, iniimbitahan ko po kayo na subukan ang produkto po ng Rico Life dahil talaga naman pong napakabisa. Isa pong dakilang patotoo sa anak ko na nga po na si Rayan Ibit, na kung saan dati po siyang matamlay, mahina ang katawan, at mismo din po ako sa sarili ko, tinitake ko rin po yung gamot na Ipisinta. Produkto po ng Rico Life. Kailanman ang buhay ng tao, tanging Diyos lamang ang may hawak nito. Siya po nakakaalam. Walang nakakaalam nito ng buhay natin. Kaya kung tutusin, walang karapatan ang sino man sana magtaning ng buhay ng tao. Sapagkat nakasulat po sa aklat po ng Isayas, pinatutunayan po doon na Diyos na nga po ang nagtaning sa buhay ng tao. Pero itong si Haring Ezekias na tinaningan ng Diyos ng buhay, nagpakatalino, nanalangin ng tulo-tulo hanggang sa siya umiyak ng di kawasa. At doon napatunayan po natin na nabago ng Diyos ang kanyang pasya. So ibig sabihin po lamang, kung ang Diyos mismo na Diyos nang nagtaning ng buhay, na bago pa ang pasya, yung pa kaya ang taning lang ng buhay ng tao? Tama nga naman po na pwede nga naman mataningan ng tao ang buhay sapagkat ayon sa pag-aaral, sa selula nagkakatalo dahil kaya po nilang bilangan ng tao. Subalit, Diyos pa rin ang higit na may kapangyarihan. Pag nag-intervene ang kapangyarihan ng Diyos, walang magagawa ang taning ng tao. Kaya masasabi ko po, magtiwala tayong mabuti sa Diyos. Yun din sasabi ng Bible na lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao, lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Tanging Diyos ang may hawak ng buhay at ng ating kinabubuhay. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo, pasasalamat sa'yo, pasasalamat sa'yo. Wala